Kaibigan, kilalanin pa natin si Nelson Mandela mula sa mga anekdota ng iba't ibang tao ukol sa buhay niya. Ito ang mga anekdota sa buhay ni Nelson Mandela. Ang teacher mo sa Filipino. Si Nelson Mandela ay isa sa pinakadakila, hinahangaan, iginagalang at minamahal na lider ng buong mundo. Kinilala siya dahil sa kanyang naging aktibong papel sa pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng tao sa kanyang bansang South Africa na nooy pinamumunuan ng isang pamahalaang racist o nag-uuri ng mga tao batay sa kanilang kulay. Sa loob ng mahigit na 20 taon, siya'y nanguna sa kampanya para sa mapayapang pakikipaglaban sa ganitong kalakaran sa kanilang pamahalaan. Kahit pa nangahulugan nito ng pagkakabilanggo niya ng 27 taon. Naging daan nito upang magawaran siya ng Nobel Peace Prize noong 1993 para sa kanyang mga nagawa upang maibagsak ang sistemang apartheid sa kanilang bansa nang walang karahasang nangyayari. Noong 1994, si Nelson Mandela ay nahalal bilang kauna-unahang itim na pangulo ng South Africa. Subalit maliban sa kanyang makulay na buhay politika, ang labis na hinangaan ng mga taong nakakilala at nakasalamuha niya ay ang kanyang pagiging mabuting tao. Mapagpakumbaba, marangal, masayahin at isang tunay na maginoo. Makikita ang mga katangiang ito sa sumusunod na anekdotang nagpamalas kung bakit iginagalang at minamahal ng mundo si Nelson Mandela. Ayon sa pagsasalaysay ni John Carlin, isang tanyag na manunulat at dating bureau chief ng London Independent sa South Africa mula 1989 hanggang 1995, kinakapanayam niya noon si Nelson Mandela, isang buwan pagkatapos nitong manalo bilang Pangulo ng South Africa. Nang makarinig sila ng katok sa pinto, isang puting babae ang pumasok sa opisina ng Pangulo na may dalang tray na may tsaa at tubig. Nang makita ni Nelson ang babae, ay hindi nito tinapos ang sinasabi. Agad na tumayo at nakangiting kinumusta ang babae. Saka ipinakilala si John Carlin. Nagpasalamat si Nelson sa tubig at tsaa at umupo lang muli nang makaalis na ang babae. Ang labis na nagpahanga kay John Carlin ay hindi lang ang naging mabuti at mainit na pagtrato ni Nelson Mandela sa babae, kundi ang katotohanang ang babaeng ito na pinakitaan niya ng paggalang at pagpapahalaga ay dating empleyado ng mga pangulong naging malupit at nagdiskrimina sa mga itim na tulad niya. Katunayan, walang pinaalis ni isa man si Mandela sa mga dating empleyado ng nagdaang administrasyon. Nanatili silang lahat at nang makilala nila ang likas na kabutihan ng bago nilang pangulo, ay minahal at hinangaan nila ito ng labis pa kaysa sino man sa mga puting naging pangulo ng kanilang bansa. Katunayan, ang kanyang chief of protocol na isang malaking lalaki at naglingkod sa mga nagdaang pangulo ng mahigit 13 taon ay napaluha habang ginugunita ang mga kabutihan at kagandahang loob na ginawa ni Mandela para sa kanya. Ayon naman sa kwento ni Deputy Secretary General Jessie Duarte na naging personal assistant ni Mandela mula 1990 hanggang 1994, nakasanayan na raw ni Mandela ang pagtiklop at pag-aayos ng kanyang mga pinagtulugan. Minsan daw, nang sila ay nasa Shanghai, China, ay tumuloy sila sa isang napakalaki at napakagandang hotel. Sinabihan ni Duarte ang Pangulo na huwag tiklupin ang kanyang pinagtulugan dahil ayon daw sa kultura ng nasabing bansa, ang mga tagapagligpit ang dapat magligpit at maaaring makainsulto sa kanila kung ang bisita ang mag-aayos ng kanilang tinulugan. Dahil dito'y ipinatawag ni Mandela sa kanilang manager ng hotel ang mga babaeng tagapagligpit sa silid upang kausapin at paliwanagan kung bakit siya ang nagtitiklop at nag-aayos ng kamang kanyang tinulugan. Ayaw niyang mainsulto o masaktan ang damdamin ng mga ito nang dahil lang sa paggawa niya sa nakasanayan. Ayon pa kay Duarte, hindi niya pansin kung ang matataas na tao ay masaktan o masagasaan sa kanyang mga ginagawa o ipinaglalaban, subalit ayaw niyang may maliliit na taong sumama ang loob o masaktan ng dahil sa kanya.
Ayon naman sa kwento ni John Simpson, isang mamamahayag at World Affairs Editor ng BBC News, ang isang hindi niya malilimutang karanasan kaugnay ni Mandela ay nang magtungo ito sa dating paaralan ni Simpson sa Cambridge upang maging tagapagsalita. Kilala si Mandela bilang isang mahusay na tagapagsalita. At sa pagkakataong iyon, sinabi raw niya ang sumusunod. Ako'y labis na kinakabahan sa pagsasalita rito dahil sa 3 dahilan. Una, dahil ako ay isang matandang pensyonado. Mahinang tawanan ang naging sagot ng mga tagapakinig. Hindi nila malaman kung nagbibiro o sadyang ibinababalang ni Mandela ang sarili. Pangalawa, dahil ako'y walang trabaho. Ngayoy mas malakas ang naging tawanan dahil alam ng lahat na hindi pa katagalan nang bumaba siya bilang isang pangulo. At pangatlo, dahil mayroon akong napakasamang criminal record. Ang lakas ng hagalpakan ng mga tao pagkarinig sa sinabi ng Pangulo ay halos bumasag sa mga bintanang salamin ng bulwagan. Ipinakita naman ng karanasan ni Matt Damon, isang kilalang artista sa Amerika, ang halina ni Mandela hindi lang sa matatanda kundi maging sa mga bata. Kasama si Damon sa mga artistang gumanap sa pelikula tungkol sa buhay ni Mandela, ang Invictus. Nang magpunta raw sila sa South Africa para mag-shooting ng pelikula, ay sinabihan silang makikilala na nila si Mandela at pwede nilang dalhin ang mga anak nila. Dinala niya ang mga anak na si Gia, na nooy 8 buwang gulang, at si Isabella, na nooy 2 taong gulang naman. Habang naghihintay silang makapasok, ay nagtanong si Isabella ng ganito, Daddy, sino po ba ang nasa loob ng pinto? Hawak daw ni Damon ang kamay ng anak noon at marahil ay nadama nito ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na puno ng pananabik sa mangyayari. Sinagot niya ang anak at sinabing, si Ginoong Mandela, isang napaka-espesyal na tao. Makikilala natin siya at mag-hello tayo sa kanya. Nang makapasok sila ay magiliw silang sinalubong ni Ginoong Mandela habang hindi mapaknit ang paningin ng 2 bata sa kanya. May taglay siyang halina kaya't maging ang mga bata ay batid na isang hindi pangkaraniwang tao ang nasa harap nila. Marami pang anekdota ang nailahad ng iba't ibang tao, tanyag man o hindi, tungkol kay Nelson Mandela. Patunay lamang ito na ang isang dakilang tao tulad ng isang diamante ay patuloy na magniningning at walang anumang bilangguan, diskriminasyon, pasakit o hadlang sa kanyang daraanan ang hindi niya kakayaning mapagtagumpayan.